Mabigat na pagsubok ang kinakaharap ngayon ng isang bata sa Quezon City. Pinapahirapan kasi siya ng bukol sa utak at talukap ng mata. Kaya nangangailangan siya ng ating tulong para sa kanyang operasyon. Buwan ng May 2024, nang itampok natin ang kwento ng batang si Carlo na lumalaban sa sakit na neurofibromatosis, kung saan may bukol siya sa utak na sinlaki ng medium-size na kamatis at isa pang bukol sa talukap ng mata na sinlaki naman ng maliit na kalamansi. May mga sugat din siya sa katawan. Ang hirap. Sabi ko sana sa akin na lang napunta. Ito ay isang sakit kung saan nagkakaroon ng maliliit na bukol ang mga ugat sa katawan. Genetic ho kasi siya. Sa kanyang ika-12 taong kaarawan, muli siyang binisita ng GMA Kapuso Foundation at ipinaghanda. Pinasalubungan din natin siya ng groceries at bigas. Kapansin-pansin din ang unti-unting paggaling ng kanyang mga sugat matapos natin siyang ipasuri sa isang dermatologist. We could give again oral antibiotics, tapos yung mga lotion at saka mga pamahid para hindi masyadong, para nga maiwasan yung pagkati at magkaroon ng nana. At ang kanya raw birthday wish. Sana pong maoperahan na ako. Ayon sa doktor, kailangan operahan si Carlo at lagyan ng metal orbital roof implant. Ang plan namin is tatanggalin muna yung bukol dun sa utak. So if hindi natin maoperahan, may possibility pa rin talaga na mas lalong lumala to. Pwede din hong mas lalong lumawa yung mata. So para hindi lalabas yung parte ng utak dun sa mata, kailangan namin ng implant para mapigilan po yun. Sana po'y maraming tumulong kay Carlo at maaari po ninyong ideposito ang inyong tulong sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. At bilang paghahanda sa isasagawang Kapuso Kalusugan Caravan Medical Mission ng GMA Kapuso Foundation sa Bago City sa Negros Occidental, naihatid na po sakay ng C-130 ng Philippine Air Force sa pakikipagtulungan ng Office of Civil Defense at ng 303rd Brigade ng Philippine Army ang mga gamot at supplies na ipapamahagi natin sa mahigit 1,000 residente na naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon.